Breaking news, nag-anunsyo ang International Boxing Federation o IBF tungkol sa laban ni Jay Opetaia versus Brandon Glanton na nakatakdang ganapin ngayong March 8. Ayon sa IBF, ang laban ay hindi na ituturing na IBF sanction fight matapos lumabas sa press conference kanina na nakataya pa rin ang Zuffa boxing belt sa laban. Sinabi pa ni Jay Opetaia na pinagmalaki sa press con na hawak pa rin daw niya ang IBF at lalaban siya kasama ang Zuffa boxing belt. Sinabi pa ni Opetaia na wag daw magpapaniwala sa nakikita online tungkol sa pagtanggal sa kanya ng titulo. Dahil dito naglabas agad ng agarang announcement ang IBF at official nang tinatanggalan ng IBF belt si Jay Opetaia. Galing mismo ito sa website ng IBF dahil official na ang announcement. Ayon sa IBF rules, ang isang champion kung lalaban sa ang sanction fight sa kanyang division, maaaring ideklarang vacant ang kanyang titulo. Kaya tuloy pa rin ang laban ni Jay Opetaia, ngunit mababakante ang IBF belt matapos ang laban. Kaya nakataya na lang sa laban ngayon ang The Ring at Zuffa boxing belt. Sa iba pang balita, Shakur Stevenson nagsalita tungkol sa laki ng advantage ni Ryan Garcia. Tila natakot na si Stevenson. Ayon kay Shakur, kung siya ay aabot lang ng 148 pounds sa gabi ng laban, posibleng umabot daw si Ryan ng 168 hanggang 170 pounds. Parang lumalaban na raw si Stevenson sa 20 pounds na mas mabigat sa kanya. Kaya para kay Stevenson, posible ang laban nila sa welterweight kung may rehydration clause. Samantala, matapang na sumagot naman si Ryan Garcia. Sabi niya, hindi na ako papayag sa rehydration clause ulit at hindi ko kailangan ng 20 hanggang 30 pounds na lamang para talunin si Stevenson. Kaya ko siyang talunin ng diretso. Hindi na papayag si Ryan sa rehydration dahil nagkamali na siya noon laban kay Tank Davis. Pumayag noon si Ryan na hanggang 10 pounds lang ang ibigat niya sa mismong laban. Kaya nagmukhang mahina si Ryan kay Tank Davis. Maraming fans ang naduduwagan kay Stevenson dahil malayo daw siya kay Crawford. Si Crawford inakyat si Canelo sa 168 na hindi nagdemand ng rehydration. Wala daw pakialam si Crawford kung mas mabigat pa si Canelo. Tatalunin daw niya gamit ang skills. Kaya marami ang bumilib kay Crawford sa pagkapanalo niya kay Canelo. Sa ibang banda, Albert Pagara, maraming fans pa rin ang naguguluhan kung nakuha ba talaga ni Pagara ang timbang niya. Dahil nagkalat sa Facebook ngayon ang post na nakuha daw niya ang timbang. Ito ang patunay na overweight si Pagara, mga boss. Ang bidyong ito ay galing mismo sa weigh-in nila sa Australia. Pakinggan natin mabuti. 64.1 kilograms. 64.1 kilograms. Ayan mga boss, 64.1 kilogram. Katumbas po yan ng 141.3 pounds. Overweight si Pagara dahil 135 pounds lang dapat ang tamang timbang. 4 na buwan daw naganda si Pagara sa laban na yan pero nabigo pa rin makuha ang timbang. Dapat siguro aakyat na lang siya sa welterweight division para hindi na mahirapan sa pagkuha ng kilo. Ingatan lang mamaya ni Pagara ang body shot, baka targetin ang bodega hanggang maubusan ng stamina. Matigas si Pagara kung mukha lang ang targetin sa kanya, kaya malamang puntiryahin ang katawan niya mga boss. Abangan natin mamayang hapon ang resulta sa Australia. Samantala, Casimero may mensahe kay Naoya Inoue. Intindihin nyo na lang mga boss, galing kay Casimero. This fight April 18, if he knock him out, my opponent, that's why Naoya Inoue scared me.